Galit ang mga Tulfo brothers sa mga nangungutong, yet kahapon magugulat ka sa mga narinig mo dito sa mga ikwinento ng isang personalidad na na-interview or na one-on-one ni Attorney Claire. Kaya lang itong video na 'to ay putol-putol. Kasi nga itong si Sir John ay mahina ang connection. Ito yung nabitin yung kanilang interview o kanilang pag-uusap one-on-one on the spot kasi hindi naman akalain ni Attorney Claire na darating ito. Pakinggan natin ang bahagya and then lilipat tayo sa kanilang conversation na okay na yung connection ni Sir John. So dito muna tayo, i-play natin. Pwede po ba naming malaman? Kasi sabi ko, naghanap din kami ng libro eh. Nung The President, di ba, and her men. Ang tanong ko lang, sir, pwede na ba tayo magsimula? Pasensya na, na-excite kasi na-excite kami lahat dito. Ano po ba ang naging relasyon ni Sir Ning Santos? Pati kayo, sir, kasama kayo eh. Doon sa, especially Ramon Tulfo. Ayun, wala si sir. So kaya ano natin, iiwanan natin yung video na yon at kukuha tayo ng panibago, which is ito, i-share natin tong bago nilang pag-uusap. Kanina, they were able to made it, pero nag-off cam na si Sir. At least kahit papano ay nakita natin ang kanyang tunay na mukha. Kasi dito, eto ngayon sa kanilang bagong conversation, hindi na nakikita ang kanyang mukha. So dito tayo guys. Ang tapang ni Sir John siwalat ng kanyang mga nalalaman, no? So dito natin malalaman kung sino yung bagman ni Montulfo. So, one day, may bumisita sa amin. Mhm. Okay? Pangalan niya si Jimmy Salgado. Okay. Jimmy Salgado. O, parang nadinig ko na po yan sa mga, nabasa ko na yung pangalan niya sa mga news, sir. Kailan lang na nagre-research ako. Si Jimmy Salgado, yung kinasuhan ng NBI. Na umamin na siya yung bagman ni Kuya Mon. Nako po. Okay. Nako po. Ayan guys. Kasi ang mga Tulfo, galit ito sa mga nangungutong. 'Di ba? Galit sila sa mga nanlilinglang sa kapwa. And yet, ito sila ngayon ay mas malala pa pala ang ginagawa. Puro pa ito ngayon mga di umano kasi sabi nga niya ay narinig niya lang ang boses ni Kuya Mon na sinasabi niya. Pero tuloy-tuloy natin kasi ngayon din lang ako nito magtututok manood. Na siya yung siya yung kumukontak sa mga tao sa loob at siya yung allegedly, no? Kasi siya yung pumunta sa akin eh. So, siya yung pumunta. So, siya yung nakipag-usap. Sabi niya, kausapin mo si Simon. Okay, sabi mo si Simon. Tapos denial niya yung telepono. Okay. So, may sumagot. Sabi niya, ito si Kuya Mon. Ako, hindi ko naman alam kung si Mon talaga yun, ano? Pero, kasi hindi ko naman nakikita, hindi pa uso nun yung, yung video eh. Okay, hindi pa video call yan, oo. So... Ito, sir, landline pa lang to. Landline. Landline, okay, oo. Okay. So, it sounds like Mon, yung style niya ng pagsasalita, parehas ni Mon. Okay. So, sabi niya, i-meet daw niya ako sa Malate. Oo. But before that, meron din sinabi si Jimmy na kailangan ko magdala ng $500,000.
Para saan 'to, sir? Protection money? Hindi ko alam. Okay. So, basta So, sinabi niya lang magdala kayo ng ₱500,000. Yun sabi niya. Okay. Grabe, no? Yun sabi niya. Mm. So, di ako umuo. Okay. Basta pinakinggan ko lang siya, pinakinggan ko yung nasa end of the line Mm. na kaboses ni Mon, na hindi rin ako sigurado kung siya yun, pero kaboses niya. Mhm. At parehas silang magsalita. At sabi nga, i-meet daw niya ako sa Malate. Mhm. Okay, doon na kami mag-meet. So, after ng conversation, hinanap ko na si Ning Santos. Okay. Sabi ko, Sir Ning, nilabitan ako ni Jimmy. At gusto raw ako ma-meet ni Mon. Pero At sir, kailangan, si Jimmy Salgado ba, first time niyo siyang nakausap o kilala na siya sa industriya? hindi ko siya kilala eh. Nagulat nga ako eh. Hindi ko siya kilala. Kasi hindi naman very very discreet ang operation namin eh. Oh. Oo. Malakas ang So, intel nila, nakilala kayo. Very discreet. Hindi ko kilala yung mga mukha ng mga tao sa loob eh. Hindi ako maapak doon sa loob eh. When you say loob, sir, ano yung loob? BOC? Oo. Okay, sige. I mean, maliwanag. doon sa may maliit na opisina kami sa labas, doon sa Asikuda. Tinatawag namin Asikuda. Alam mo ba yung Asikuda? Hindi, sir, hindi. Yun yung gumawa ng green lane, red lane. Yung ang tawag doon, Yung parang binabanggit ni Mr. Taguba, sir. Oo. Okay. Oo. Mhm. Funded yun ng JICA, Okay, sir. Japan International Cooperation Authority. Mm. Okay. Okay. So doon nasasala yung mga green lane, mga ganyan, Hindi, sir. ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang. Okay. Ginagawa pa lang. So wala pa yung, kasi noon, ang basis ng valuation sa BOC is based sa SGS. Society General Surveillance. Okay, sir. It's a foreign company na pre-inspection bago dumating yung cargo from sa Pilipinas, ini-inspect yun ng SGS eh. Okay. Sa port of origin. Mhm. Okay, sir. Go. So pagdating sa aduana, dapat may selyo yun ng SGS. At dapat tama ang valuation nun, tama yung laman nun. So, nung nandun kami, may ginagawa na ng Asikuda. Yung nag-start na yung mga green lane, yung gano'n, Opo. ginagawa na yun. Part ng customs modernization yun eh. So mangyayari niyan, pag tapos na yon, hindi na papasok yung SGS. Tinanggal eh. Tinanggal yung SGS eh. Okay. Tinanggal yung SGS eh. Tinanggal yung SGS. Pero mas mukhang legit pagka dumaan sa SGS. Oo, legit talaga. Nasasala na doon eh. Okay po. Sige, go. Kaya lang may konting problema. Alam mo, ang mga tao, alam mo sa abroad, hindi naman porque dumaan sa SGS, Malinis na. talagang, alam mo, tao din yung mga yan eh. Okay. So pwede rin bayaran. Pero sa experience namin, siguro about 90-95% or 98%, pag in-inspect yan ng SGS, tama yan. Tama ang valuation, tama ang laman. So natanggal yun eh. May naglabi na tanggalin yun eh. Ayaw ng malinis. Ayaw na malinis. Ayaw na malinis.
Sige. So, gano'n na nga, kinausap ko si Ning, sabi ko, "Ning, paano ba 'to?" Sabi ko, "Gusto ko i-meet ni Kuya Mon, eh." Sabi ko. Si Jimmy, sabi ko si Jimmy ang lumapit. Pero hindi ko i-meet, sabi ko, ayoko. Sabi ko, "Oo, wag mong i-meet." Sabi niya, "Wag mo i-meet." So after na hindi ko minit, Okay. binira na kami. Ah. Oo, binira na kami, sunod-sunod. Yan na. Anong Sunod-sunod. particular yung binili na company, sir? Hindi, ako mismo. Na ikaw yung mismo. Oo, ako mismo. Okay, Wala okay. na record, dati may record sa ano eh, sa Yahoo eh. Alam ko nakakuha pa ako ng kopya nun eh. Pinrint ko yun eh. Pero ginugoogle ko nga ngayon, wala na eh. Oo. Pero alam ko meron akong kopya nun eh. Yung article mismo ni Kuya Mon eh. Sige, paano kayong tinira sa article, sir? Hindi ko naman tandaan eh. Basta sunod-sunod eh. Tapos all of a sudden nawala na lang. Okay. Oo, nawala na lang, hindi ko na alam paano nawala. Pero hindi kami nagbigay. Pero okay. Hindi niyo pinansin, tinira kayo pero nawala. So anong feeling niyo? May nagbigay? Hindi, wala. Wala. Hindi ganoon ang boss namin, very strict ang boss namin. Okay. Buti na lang, di sila nagpasuhol. Ang maganda kasi sa amin, Attorney Claire, suportado kami ni Presidente, si FBR. FBR, okay. Sir. Mabuti hindi gahaman sa pera si previous President FBR. So, tuloy natin. Pagka wala kang support ng Presidente, tapos ka na. Nako. Pero kung may support ka ng Presidente all the way, susuportahan ka ng Presidente. At luckily, si FBR, matinong Leader. Presidente. Okay. Oo. Actually, si asawa ng si Lloyd. Kilala mo ba si Lloyd? Lloyd Sammartino? Yung nga naging asawa ni... Sige. Okay, oo. Si Lloyd. Ni Joe Ramos. Si Joe. Okay. Nakakuha kami ng information kay Lloyd dati. Hinuli namin yung binigay namin yung information sa sa boss namin. Tapos hinuli. Right there and there, tumawag yung boss namin kay FBR. Nireport na yung son-in-law mo nakikialam dito. Sa BOC. Okay. So all of a sudden wala na, hindi na nagpakita si Lloyd. Okay. Hindi nagpakita si Lloyd. As nabalitaan ko lang, naghiwalay na sila ng asawa niya. Malaking intriga kasi yun, sir. Kasiraan yung kay FBR. Ako naniniwala talaga si FBR, si Tabaco, tawag namin Tabaco is an honest leader, president. Naniniwala ko dyan. At pagka wala ka support ng presidente, tapos ka na. So kami, suportado kami ng presidente. So hindi nagtuloy-tuloy yung paninira sa inyo. Pero hindi ko na alam yung galawan. Basta alam ko lang, sinabi ko kay Ning, ito yung at problema. yung potongan. Tapos bigla na lang nawala. Okay. Pero